Mabuhay ang Pilipinas dahil nagkaroon po, nilaunch po ang 2 barko ng ating Pangulo. Ang detalye sa agenda reporting Francis Colve. Arrival honors ang sumalubong kay PBBM sa 127th anniversary celebration ng Philippine BBM lang malakas, mga tarantula. Mga tarantula kayo. TV sa Subic, Zambales. Sa kanyang talumpati, mahigpit ang bilin ng Pangulo sa gitna ng pambubuli ng China. Bantayang mabuti ang ating teritoryo. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Sabi po ng Pangulo, kailangan po iangat natin ang ating soberanya na may dignidad at buong katapangan. Anong sabi yan ang sabi ng Pangulong Bongbong. Anong sabi ng dating Pangulo? Nung magje-jetski ako, didilaan ko lang ang betlog ni Xi Jinping. Xi Jinping. Ayan po ang pagkakaiba ng Pangulong ito. Ang Pangulong ito, tinatayuan po ang soberanya. Ang dating Pangulo pong si Duterte, pinatatayo ang buto ni Xi Jinping. Dinidilaan. Ang team song ni Xi Jinping at ni Digong ay We Gonna Lick It. We Gonna Lick It. Yan po ang Pangulo. Hindi po katulad ng dating Pangulo yan. Na pag sinabi ni Xi Jinping na wag mo nang galawin yan, hindi niya gagalawin. Bagkus didilaan niyo na yung betlog. Ito po Pangulong to, kitang-kita nyo at nararamdaman nyo na atin ang soberanya. Sa atin ito. Atin ito. West Philippine Sea, atin ito. Protektahan nyo yan ng buong katapangan. Yan ang Pangulo. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. Stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Kita nyo, hindi natin papayagan ang pagdisrespeto o pambabastos sa ating soberanya. Noong nakarang administrasyon, ano sabi? Sige lang, sakupin mo lang yan. Hati kayo ng mahing isda namin. Dila betlog. Dila betlog siya talaga. Kay Xi Jinping ako'y napailing sa presidente naming maka-China. Gina Chavez Bonifacio, maraming salamat. Pasensya na po kayo, medyo isa lang ako nakakapag-live kasi busy ako ngayon Nga pala, may college na ako, nag-e-enroll kami. Pasensya na po College na ako. Tanda na pala ako, shit. Pero pipilitin ko makadalawang live, Huwag niyo na ako mamiss. Nandito lang ako sa perimeter. Tapos sasabihin nyo, bayad ako? Yan ba yung bayad? Tamad mag-live. Kung bayad ka, dapat masipag ka mag-live. Ganyan lang hindi bayad. Tamad mag-live. Yan. Kasi kung bayad ako, masipag ako mag-live. Kita mo, tamad na ako mag-live. Kasi nga, ang dahil ko yung nakasikaso, enrollment. Nasaan ba yung anak ko?
Ayoko lang ang pag-aralin to. Nakukonsumisyon lang ako dito eh. Pagtrabahuin ko na lang to. Ay, manatration. Ngayon ko na nalaman pala, bago ko dati ituloy kay Bibi, ganun pala yung trisem, no? Ganun po pala yung trisem. 3 beses ka magbabayad. Putik, ganun pala yun. Ang saklap. Saklap, men. Ganun pala yun. Trisem. Di kasi, nag-college kasi ako, nagloko ko eh. Di ko alam yan eh. 3 beses pala kayo magbabayad. Ganun pala yun. Magtrabahuin ko na lang to, ganun din naman eh. Magkakagera na rin naman eh. Magtrabahuin ko na lang, no? Ma'am Leonora, Lolo, saan ako pwede magpadala ng box para sa baby nyo? Ma'am, baka ano po yan ha? Ano po laman ng box? Chupon? Magbubuntis pa ako ng babae po ha? Ma'am, ano po laman niya? Mga chupon? Ibig sabihin, bubuntis pa po ako. Titignan ko po. I-PM nyo lang po si Mamula Lane. Lahat po lang gusto makipag-coordinate sa akin, i-PM nyo si Mamula Lane. Ha? Yan ang ano ko, gitnang kamay. Ma'am Eteline, 3 ba college mo? Ikaw naman, maganda trabaho mo. Ako, trabaho ko, ano ko ngayon, kargador. Wala nga eh, binagsak nga eh. Bad trip eh. Binagsak yung mga nag-exam. Binagsak eh. Putek talaga oh. Ako pa sinisisi, ba't daw hindi ko pa siya ini-enroll? Binagsak eh. Lahat ng exam, binagsak. Stress daw siya. Diretso! We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements. Oh, kita nyo? Narinig nyo? We will continue to safeguard. Ano yung safeguard? Sabon! Sasabunin namin kayo! Nakita mo, kabahan ka na, China. Sasabunin namin kayo. Narinig mo yung Pangulo? Safeguard. 99% ng germs. Tatapusin namin kayo. Yan kasi yung hindi nila naiintindihan eh. Kami lang nagkakaintindihan nito. Uncle ko to eh. Kaya alam ko yung mga sinasabi niya. Tamo safeguard. Kala nila mabait na salita. Pero mabilasik yun. 99% ng germs tatanggalin. Tulo pala. Kabahan ka na, China. Ha? In accordance with international law, wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Oh! Wala tayong isusuko, wala tayong pababayaan. Yan ang Pangulo! Oh! Eh, yung dating Pangulo, ano sabi? Ano sabi ng dating Pangulo? Oh, sana maging probinsya na lang tayo ng tayo na. Pusang aman. Oh. Kaya ganyan na lamang po ang galit sa atin ng China at gumagawa sila ng paraan ngayon para po etong China ay makabalik sa poder ng Pilipinas sa pamamagitan po ng mga Duterte. Kaya mag-ingat po kayo ngayon. Mag-iimbestiga nga po pala ngayon sa kalahating bilyon na nakita dun sa 11 Chinese noong eleksyon. At gumastos nga rin po ang China sa Davao. 15,000 kada pamilya. Tandaan nyo, kapag natalo kasi po ang Davao ng mga Duterte dyan, pag nawala sila sa power, wala na rin po sa power ang China. Tandaan nyo. Ganun po yun. Kapag may power ka,
iniintindi ka. Kapag may power ka, binibigyan kang pansin. Kaya nagpondo ang China na huwag mawala sa power ang mga Duterte sa Davao. At kita nyo naman po yung Davao ngayon, swimming pool! Nakita nyo po? Yung Davao ngayon, umambun po. Nagbaa na naman po, stranded. Pakagaling ng Davao. Gigil ako. Gigil. Gigil ako ng Davao. Galing ng Davao. Parang tanga kayo. Ha? Ba? 51 billion, man. 51 billion. 51 billion. Ayan, ha. Sana wag mag-close tong FB ko. Naglolo ko tong FB ko. Saan naman ito eh. Eto, pakita ko lang sa inyo. 51 billion. Tingnan nyo po. Bumaba. Bumaba. Oh. Oh. Ayan, ha. Oh. 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 Ayan, oh. Bungad na bungad. Mabuhay ang Davao! Wala, hindi po pandemic yan, ha. Sa mga gaplanog, adtog, Davao, ayaw namog, dayon kay di mo katabog. Stranded. Yeah! Wow! Davao! Hello! Yan po ang mga ambon lang po yan, ha. Nakita nyo yung kalangitan? Wala namang malakas na bagyo. Wala naman ang malakas. Umambon lang. Ha? Umambon lang, oh. Wow! Davao! Oh. Stranded! Oh. Yan po, sinasabi ko sa inyo. Mga tanga-tanga kayong bumoto sa Duterte. Yan ang mararanasan nyo sa loob ng ilang taon. Ginusto nyo yan eh. Pinagbili nyo yung boto nyo. Ha? Kaya lalagapak ang Pilipinas dahil sa mga Pilipinong kagaya nyo. Ha? Bumoboto kayo ng mga tanga. Wow! Davao! Ipinagmalaki naman ni Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ang pagbabago nila sa mga nagdaang taon. Maituturing na raw sila bilang isang moderno at multi-capable maritime force. Oy, moderno na po ang ating AFP. Moderno na. Meron po tayong 2 barko. Ha? May 2 barko po. Pakinggan nyo to. As we commemorate our 127th anniversary, there is clarity on what we must do moving forward. And that is to uphold our mandate of asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Let us stay on course and remain full speed ahead. Iginawad naman ni PBBM ang mga parangal sa mga natatanging miyembro ng Navy bilang pagkilala sa kanilang... Ayan o, bago natin barko. Ayan yung, ang tawag dyan, MB, ano yan? Wasalak. Yan po ang MB Wasalak. husay at dedikasyon sa tungkulin gaya ni na Corporal Justoni Dalman at Private First Class JP Navales na sumagip sa nalulunod na bata sa Bulacan. Pinasalamatan din niya ang naging papel ng mga Navy at militar sa nagdaang eleksyon. Pinasinayaan din ng Pangulo ang pagkomisyon sa dagdag na Navy assets ng bansa. Ang BRP Miguel Malbar. Miguel Malbar pala, sorry, hindi Wasalak. BRP Miguel Malbar. Puti ko. Oh, yan. Puti ko. BRP Miguel Malbar. Ayop. Galing South Korea po ito eh. Galing South Korea po itong mga bagong nating pandigma. BRP Albert Magini. BRP Albert Magini. Ayan ha. Malbar tsaka Magini. Ayan ha. Miguel Malbar. Ayan o. Tsaka Magini. Yung mga nasa comment section, anong tawag dyan? Ito, Magini. Kayo, Majontot. Who is this stupid guy? Stupid guy. Stupid guy.
Kita nyo, nakakasabay kayo, ha? Diba? BRP Mojini, BRP Malbar, yung mga subscriber na mga karayuma, Majontot. Yung iba, Majonda. Ang FFG-06 na BRP Miguel Malbar ang isang guide. Sabi ni Marus Vlog, pwede naman tayo makagawa ng fishing vessel na pangtapat sa mga Chinese militia. Oo nga, pwede naman tayo makagawa eh. Kaso, ang problema kasi sa atin, yung procurement. Yung procurement tayo, di ba yan nga sabi ng Pangulo? Problema siya, madami siyang gustong gawin. Pero the problem is the procurement in which many branches of government need to talk about it before these goals will prosper. So the only problem in our government, especially the president said that the procurement or the bidding who is the the supplier that we gonna who gonna do the project. Okay. Ma'am Isabel, Joel Depano, mga late kasi to eh. Kabsat Makoy, Sen 23, mga late tong hype na to eh. Bangis, Your Filipina page. Doon muna nga kayo sa ibang channel, late kayo eh. Ha? Hindi tayo nagkukonsinti ng late. Doon muna kayo sa ibang channel. Ha? 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 Doon muna kayo sa ibang channel, late kayo eh. Doon muna kayo. Ha? Alex oh. Si Alex, dito ka lang, Lex. Lex, dito ka lang. Ha? Dito ka lang. Lucy Sia. Doon ka rin sa... Ay, hindi, may video yan. Dito ka rin. Pang 12 year, oh. Oh. Late din yan. Oh, ang daming late dito. Doon muna nga kayo. David Junior Prado. AI Morena. Yan po mga late natin. Bali, doon muna po yan kila Banat Bay. Isang frigate na ipinangalan sa huling general na Pinoy na sumuko noong American War. Oy! Dumating ito sa bansa galing South Korea nito lang April 4. Oh, South Korea po ha. Hindi po China made yan. Hindi po katulad ni Digong, katulad ulit ng dating administrasyon na China made. Ha? Putik. Nagulat tayo nung may China made tayo dati naggaling sa Putik. Nagpa-fire ng missile, super lolo ang palaman. Ano yan? Ba't ganon? Ito po totoong missile. Ha? Yung China po kasi, putik, bumubuga nga pero super lolo lang. Putik, sino ba natakot doon? Sinubukan dati ng ating Navy, pagbuga daw super lolo lang ang lamang. Boom! Parang Bulacan lang. Ito po missile ha. Missile po ito. Kaya ng Malbar na magsagawa ng anti-ship, anti-submarine, anti-aircraft, at electronic warfare. Anti-submarine, sa air rin. Electronic warfare. May sukat itong 118 meters at equip ng makabagong sensors at weapon system na dinisenyo para sa long-range at multi-role combat operations. Tara na. Bombay na naman natin ngayon ang Chinese vessel. Ano kayo ngayon? Bombay na natin ngayon. Ano ngayon? G! Bombay na natin yung Chinese vessel ngayon. G! Kaalaman na tayo, China. Kala nyo kayo na nagbobomba? Ang BRP Albert Magini naman o PG-909 ay ikawalong Acero class fast-track interdiction craft ang kauna-unahang locally assembled na missile-capable patrol vessel sa bansa. Locally assembled pala yung Magini. Ibig sabihin, sa ating gawa, locally, Pinangalan ng barko kay Ensign Albert Magini ng Philippine Navy na Medal of Valor awardee bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa anti-piracy operations sa Basilan noong 1980. Agad sasabak ang mga ito sa maritime patrol.
Sa pagkomisyon sa dalawang bagong sea asset ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malbar at BRP Albert Magini, naniniwala ang Pangulo na mas mapapalakas nito ang kakayanang pandepensa ng bansa, lalo na sa nagbabagong maritime challenge sa rehiyon. Para sa Yan po Yan po ang bagong barko na dalawa. Isang locally made, isang South Korea. Tama ba your Filipino page? Chismosa to Tama, di ba? Yung Magini, locally. Tama ba? Chismosa tong impactant to Tama, no? Isang South Korea, yung Magini, locally. Sana nga in the future po, in the future, tama na yun, tama nga yung sinabi nyo na tayo po ay magkaroon na ng locally na mga bangka, di ba? Kaya naman natin Kasi ang totoo lang po, ang kulang sa atin ng Pinoy, meron tayong mga utak. Kinukuha nga tayo ng ibang bansa Sa ibang bansa, tayo po ang mga supervisor, mga manager. Dahil nga sa taglay nating utak at galing. Ngayon, kailangan lang po talaga natin dito sa ating bansa, magtulungan po tayo para magkaroon po tayo ng locally made. Kaya natin yan. Di ba? Kaya natin yan. Potek, kaya natin yan. Kaya nating maggawa ng barkong ganyan. Kaya, sana po maisip po ng ating Pangulo yan.